us need to be useful to God. Kailangan maging kagamit-gamit po tayo sa Panginoon. Dahil ang purpose ng Lord, siya po yung naglikha, siya rin po yung dapat na maging pakinabang pagdating po sa buhay po natin. Sino po dito yung may idea about pottery? Yan. Pottery, hindi pattening ha, pottery. Ha? Yan, yung gumagawa ng mga palayok, ano po? Yung mga gumagawa ng luwad, ano po? Yung mga sisidlan. So, kung alam po natin, bakit po ba sila gumagawa ng isang palayok? Alam niyo po ba kung bakit? Wala lang dahil gusto lang nila. Hindi po. Dahil may purpose po yung ginagawa po nila yon. It's either pwede po itong maging lutukan, pwede po itong maging lalagyanan ng ating mga pagkain, o pwede lalagyanan ng tubig, lalagyanan ng kung ano-anong mga bagay. Ano po? So, that is the purpose of creating or make a pottery. Meron pong purpose po yung layunin yung tagapagawa nito. Now, ganun din po tayo. We are created by God. Lahat po tayo kinreate ng Panginoon. And there is also a purpose. And this purpose is to be being useful vessel to God. Yung para tayo po ay maging kagamit-gamit na sisidlan ng ating Panginoon. At alam po natin, tayo po ay isang living vessel. Pagsabi mo sa katabi mo, living vessel. Living vessel. At unang-una na kailangan maisilip po sa atin is the Holy Spirit, which is the Spirit of our Christ Jesus. Yan po yung tinanggap natin. At kung wala po tayo ng Espiritu ng Diyos, hindi rin po tayo magiging kagamit-gamit at ang buhay po natin ay walang halaga. Kaya tayo nagkaroon ng halaga dahil the Spirit of God that we receive upon us, nandiyan na po yan, naging sisitan po tayo, naging useful vessel po dapat tayo. Na hindi lang basta vessel, kundi being a useful vessel. Yung maging kagamit-gamit po tayo sa Panginoon. Okay. Becoming a useful vessel for God requires more than just good intention. Hindi lang dahil sa meron ka mabuting intention, kaya nagpapagamit ka sa Panginoon. Hindi lang po ganun, ano po? Kasi lahat naman po tayo once na nagpagamit tayo sa Panginoon, it is, alam po natin, if we have a good intention or bad motives, or sabihin po natin na meron tayong mga wrong motives, hindi po yun, ano po? Not only good intention, the key in sanctifications, being clean, available, and willing to be shaped. Ang kailangan po kasi dito, yung tayo bilang vessel ng ating Panginoon, kailangan i-sanctify tayo, kailangan linisin tayo, kailangan maging malinis tayo. Tayo po lahat ay naging marumi dahil sa kasalanan. And then ngayon po, tayo po ngayon ay sinashape up, minomold up ulit ng ating Panginoon through the holiness of our God. Pinipurify niya po tayo, nililinis niya po tayo para lang sa ganoon, maging kagamit-gamit po tayo sa Panginoon. Being clean, available, and willing to be shaped. By focusing on personal purity, a servant heart, and the empowering of the Holy Spirit, you can maximize your kingdom impact. So, sa madaling salita, ganito po pala yan. Para maging kagamit-gamit po tayo sa Panginoon, kailangan magkaroon tayo ng focus doon sa tinatawag na personal purity, kung paano natin papalinis yung ating buhay, kung paano tayo magkakaroon ng puso para mapaglingkuran ng Panginoon, at kung paano tayo magkakaroon ng kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo, which is the Holy Spirit. Now, sa ganitong pagkakataon, magiging gagamit-gamit po tayo sa Panginoon. Hindi po yan yung kumbaga parang pumasok ka lang sa isang religion, pumasok ka lang sa isang sekta, tapos ang akala po natin okay na lahat. Hindi po gano'n, kaya po marami po talaga na until now, they are still lost. Meron silang involvement into religion, but they are still lost. Ligaw pa rin po sila, wala pa rin po silang kaligtasan. They have knowing about the words of God, but still they are lost. Bakit? Kasi hindi pa rin po nila alam why God created them. And according to the Bible, ang Diyos nilikha tayo for us to serve Him. Para i-worship natin ang Panginoon. Hindi tayo nilikha ng Lord para lang magtrabaho tayo. Hindi lang tayo nilikha ng Lord para magpasarap lamang po dito sa mundo nito. Kundi there is always a divine purpose kung bakit tayo nilikha ng Panginoon.
Kaya huwag tayo masyadong magpakasaya sa mundong ito dahil kung hindi po tama yung pamumuhay natin, walang kwenta po yung pagsasaya po natin. Mas mainam na tayo po'y maging masaya sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Now, sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 21, ano po sabi po ulit dito? Ang sino man lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Now, kung mapapansin po natin dito, sabi dito, kung sino man yung lumalayo sa kasamaan, ay katulad ng sisidlang natatangi. So, ibig sabihin, nagiging maringal na kasangkapan tayo pagdating sa Panginoon. Kapag po pala ang tao ay lumalayo sa kasamaan, lumalayo sa kasalanan, nagiging katangi-tangi tayo sa ating Panginoon. Hindi lamang po yan yung, uy, nakapag-church na ako, mabuting tao na ako. Hindi po ganon. Hindi ganon po yung pagiging mabuting tao. Kundi tayo po mismo, lumalayo tayo at umiiwas tayo sa kasalanan ng mundong ito. Dahil kung titignan nga po natin, kung hindi po natin alam yung purpose of God's creating us, talagang maniligaw lamang po yung buhay natin, masasayang lamang po tayo. At mapalad po tayo dahil pinapakayagan tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon ng kanyang salita para na sa ganon, mag-clear sa ating isipan kung ano po ba talaga ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Not to being useless to God, but to being useful to Him. Kailangan maging kagamit-gamit po tayo. Now, to become useful vessel to God, ano po ba yung dapat na malaman po natin? Una, be a clean vessel, which is our personal holiness. Kailangan daw po tayo maging malinis na sisidlan. Pakisabi mo sa katabi mo, kailangan tayo maging malinis na sisidlan. Kailangan tayo maging malinis na sisidlan. Yan. So, dito kaya makikita na natin yung idea ng Lord. Kung ano talaga yung gusto niya sa buhay ng bawat individual, bawat isa sa atin. Maaaring tayo po lahat, nagkasala tayo. Lahat tayo, meron tayong mga karumihan. Lahat tayo may kasamaan. Lahat tayo, meron tayong mga bagay na ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero, what is now the purpose of God into us para maging useful tayo? Maging useful vessel tayo sa Lord. Unang-una, kailangan magpalinis tayo. Amen? Lahat ng bagay na alam mo sa sarili po natin, kailangan ipalinis natin sa isip, salita at sa gawa. So kaya nga po nag-uumpisa sa labas, papunta sa loob. O kaya naman nag-uumpisa sa loob, papunta sa labas. Yung paglilinis natin. So kaya nga po, kailangan natin si Jesus Christ sa buhay po natin is for us to have a personal holiness. And without Him, hindi po tayo talaga makakasumpong talaga ng kabanalan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po yun. Cleanliness is holiness. Amen. Yung ating pagpapakalinis, tayo nagpapakalinis, we are being sanctified to God because He wanted every one of us to be holy. At alam po natin yun, napakahalaga ng holiness. Sabi po dito, in 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21, the Apostle Paul compares the church to a large house with various utensils. Merong mga iba't ibang mga kagamitan po dyan. Some are for noble purposes and some are for ignoble use. The difference between common cup and one reserved for the master's use isn't it material or its beauty. It is its cleanliness. So, hindi po ito nakikita sa ganda. Hindi po ito nakikita sa kung ano yung itsura mo. Kundi nakikita po ito sa pagiging malinis po natin. And we cannot say a person is clean when there is no holiness of God in him. Kapag wala yung kapanalan ng Lord, kahit anong pagpapakalinis mo, bali wala po yun. Diba, minsan tayo, naglilinis tayo sa sarili, ano po? Hindi ka magsasalita ng masamang salita, hindi ka gagawa ng mga maruruming bagay, hindi ka, makikisangkot o makikihalubilo sa kasamaan. Pero hindi pa rin po yun yung kasapatan na tayo po'y maging malinis. Ang pagiging malinis po natin is when Christ Jesus come into us. Kapag tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, nag-uumpisa na po yung tinatawag na sanctification. It is our personal holiness. Doon na mangyayari yung personal holiness na tinatawag po natin. Na kapag tinanggap na natin si Jesus Cristo, which is the holiness of Christ Jesus, alam naman po natin that Jesus is a holy, holy, holy God. Alam natin kung gaano po ka-holy ang ating Panginoon.
So kaya meron nga po tayong kasabihan, ano po? Cleanliness is next to godliness. So, doon po makikita po natin, hindi tayo magiging malinis kung wala yung pagiging Diyos ni Jesucristo sa buhay natin. Tingnan mo natin. Kaya nga parang lalabas doon na parang hypocrisy lamang po yun, parang plastic lamang po yung pagpapakabalik natin kung wala naman si Jesus sa buhay po natin. Kaya hindi po tayo kailangan na kumagay parang we trust other people that should be kind but there is no Christ in them. Ibig sabihin po nito, kapag wala si Kristo talaga sa buhay po na nila, hindi tayo kumagay parang nagtitiwala na talaga mabuting tao po ito. Amen? Amen. Dahil ang kabutihan ng isang tao ay kapag nandun si Kristo sa buhay niya. Isa lang ang mabuti, sabi ng Panginoon, tinatawag niyo kong mabuti. Totoo, na talagang siya yung mabuti. So, ibig sabihin po nito, na ang kabutihan po ay nagmumula sa ating Panginoon that dwells in every believers. Kaya kapag believers of Christ na tayo, nagdadwelling na po sa atin, sumisilip na po sa atin yung kalinisan ng ating Panginoon. Kaya doon po tayo nagiging malinis. Kaya person without Christ Jesus cannot be clean. Hindi po kailanman magiging malinis. Kaya mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga po ng pagpapakalinis po natin. Ano po? Sabi po dito sa Tagalog, ano po? Sa 2 Timothy chapter 2, 20 to 21, inihambing po dito ni Apostol Pablo yung simbahan, tayo as a church, yung tinatawag na church kasi tayo po yan eh. Inihambing tayo sa malaking tahanan po, no? Na may iba't ibang mga kagamitan po doon. Kung papapansin po natin, tayo po dito, halimbawa, sa church na ito, meron din po tayong iba't iba. At tayo po yung sinisignify ng iba't ibang kasangkapan. Like for example, halimbawa, si sisters, brother, ako, parang iba't ibang kasangkapan tayo. Ngayon, saan tayo ngayon nabibilang? Ang ilan ay para sa marangal na layunin at ang ilan ay para sa kawalang galang o kawalan lamang ng saysay na paggamit. Ang pagkakaiba sa pagpagitan ng isang karaniwang tasa at isa na nakalaan para sa paggamit sa ating Panginoon ay hindi ang material o ang kagandahan nito, kundi alin, yung kalinisan. Tatanungin ko po kayo, halimbawa sa oras na ito, gagamit ka ba ng isang tasa o isang plato na marumi? Di ba hindi? We need to choose a clear one. Kailangan pipiliin mo kung ano yung malinis nito. Ngayon, pag nakita mo marumi, anong gagawin mo ngayon? Lilinisin mo siya, huhugasan mo siya, hanggang sa maging malinis na siya, pwede na siyang gamitin. Being useful vessel to God, we need cleansing. Kailangan tayo po mismo magpalinis tayo. Hindi po ba pwede na tayo po'y manatili doon sa karumihan natin? Kailangan pinalilinis po natin every area ng buhay natin. Yung bawat corner, yung bawat sulok ng buhay po natin, pinalilinis natin yan. Isip, salita, at gawa. Meaning, yung kabuuan natin bilang tao. Kaya, sinabi po dito, na sa isang malaking bahay, ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilang, at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon, at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino man lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisiglang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya ngayon, makikita po natin ngayon dito, every one of us, kapag nalinis na tayo, makikita mo po yung mga gawa natin, mabubuti na. Yung pagsasalita mo, nagiging mabuti na. Yung kaisipan mo, yung tumatakbo sa isipan mo, nagiging mabuti na. Yung mga ginagawa mo, nagiging mabuti na. So we are now categorizing our life into Christ Jesus, the Holy One. Siya na po yung kumbaga parang nakakategory sa bawat isa sa atin. Na tayo po'y merong ng malinis na puso, malinis na isip, at malinis na espiritu. Because of our Christ Jesus. Dahil willing tayo na magpagamit sa Panginoon, willing din tayo dapat na magpalinis sa Kanya. The need to purge the impurities. Kailangan po na linisin sa atin yung karumihan. Sabihin mo po sa katabi mo, kailangan linisin yung karumihan mo. Kailangan linisin yung karumihan mo. So huwag mo sasabihin mo sa katabi mo, hindi na ako marumi, malinis na ako. No. Still, hindi tayo makakategorize kung nakikita sa isip, sa salita at sa gawa natin
na meron pa rin tinatawag na impurities. Alam natin na sa isipan natin, meron tayong kumisa mga malicious thinking. Meron tayong marunong pag-iisip. Sa mata natin, meron tayong marunong paningin. Sa bibig natin, meron tayong pagsasalita na marunong. So, we need the purge of what? Impurities. Kailangan ng paglilinis. So, hindi po tayo accepted. No one are accepted to be purged in their impurities. Hindi po. Lahat po tayo kailangan. Sabi mo, maging ikaw. Turo mo yung katabi mo. Maging ikaw. Kailangan magpalinis ka. Kailangan magpalinis ka. Huwag linis-linisan lang. Huwag linis-linisan lang. Amen? Amen. Hindi tayo kumagay parang katulad ng isang nicho, no? Puti-puti sa mas pero bulok sa loob. Ano po? Kailangan na talagang inside and out, nagpapalinis tayo sa Panginoon. Maaaring nilinis mo yung mukha mo, pinahiram mo ng Dr. Alvin, o kung ano na yung mga pinapahit mo, Eskinol, di ba? Pero hindi po yun yung kalinisan. Ang kailangan na maging malinis sa atin yung ating spirit at kaluluwa. Amen? Amen. Sabi mo sa kanya, malinis ang mukha mo. Malinis ang mukha mo. Malinis din kaya ang kaluluwa mo. Malinis din kaya ang kaluluwa mo. Yan. Yun ang kailangan talaga ng Lord eh. Being a useful vessel to God, kailangan nagpapalinis tayo. The need to purge the impurities. Now, to be useful, we must distance ourselves from simple habit. Kailangan daw ilayo natin yung sarili po natin doon sa tinatawag na makasananang nakaugalian natin o nakagawian natin. Negative attitude and self-reliance. Di ba? Marami pa rin po yung mga tinatawag na negative attitude, ano? Yung mayroong mga tinatawag tayo na, yan, may attitude yan. Di ba? Kakaiba ugali niyan, nananakman yan, di ba? Nangangagat yan, o kaya naman nananaksak pa sa patalikod yan. Yun yung tinatawag na negative attitude. O kaya naman yung tinatawag na self-reliance. Wala nang kumagay parang pinagbabasihan siya ng buhay niya, kundi yung sarili niya. Parang di ba, nagre-rely na lang siya sa sarili niya, no? Kaya ko to, ako magaling, ako yung marunong, ako yung may kakayanan ng ganito. Yung tiwala lang sa sarili that they can only trust in Him, in His self. Sa sarili lang nagtitiwala. Na pagkadating mo sa iba, ay wala to. Walang kwenta itong taon to. Kaya ko to. Mas magaling ako dito. Yung ganun ba, kailangan din po yun, pinalilinis po natin because that was cause of impurities on us. Amen? Ayaw pa po ba tayo? Amen. Pero it is easy to be purging our impurities to God. Kasi ang Diyos din po mismo nangako eh. Like according to Isaiah chapter 1 verse 26, tignan niyo po ito na kahit na anong karumihan mo. Sandali, bago ko basahin po ito. Gusto ko po na isipin mo, ano ba yung karumihan sa oras na ito sa iyo? Huwag mo lang isigaw. Baka mamaya magulat yung katabi mo eh. Yeah? Isipin mo na lang, alam natin na meron tayong marumi. May karumihan tayo sa loob pa po natin. Alam natin po yan. But God is the God who wanted us to be clean. At Diyos po mismo ang may gusto po na tayo po luminis. Marahil nga, ikaw hindi mo gusto maging malinis eh. Pero ang Diyos gusto ko malinis. Bakit? Alam niyo bakit? God wanted to be sanctified us. Kaya lang, alam niyo, hindi naman tayo talaga yung kusang nagpunta dito eh. Ang Diyos ang nagdala sa atin dito. That's why, hindi tayo yung gustong magpalinis, kundi ang Diyos ang gustong maglinis sa atin. Meron po ba na parang kusang loob ka lang nagpunta dito? Sige nga, taas ang kamay. Kusang loob lang. Yung first time niya, no one. Ako sasabihin ko po sa inyo, wala. It's either may nag-encourage sa iyo, mayroong pumilit sa iyo, may nangulit sa iyo. Amen? Amen. Nakaasaran mo pa nga eh. Nainis ka pa nga eh. Sige na nga, pagbiyak mo na itong na to. Di ba? May mga ganun pa tayo eh. So, ibig sabihin lang, impurities yun, karumihan na yun. Hindi tayo yung may gusto kung bakit nandito ka ngayon, kundi ang Diyos mismo. Kasi gusto tayo linisin. Now, yung bagay na inisip mo na karumihan mo, ang Lord may biyaya ng paglilinis sa buhay natin. Because Diyos mismo ang nangako kay Propeta Isaias. Ano sabi niyo po dito? Isaiah chapter 1 verse 26. I will restore your leaders as in days of old.
your rulers as at the beginning, afterward you will be called the city of righteousness, the faithful city. Alam niyo ang Diyos, handa naman po na tayo po'y linisin. Na kahit na anong karumihan natin, kahit na ano yung kasamaan na gawa natin sa harapan ng Panginoon, but if you are allowing God to sanctify you or to cleanse you, ang Diyos dilinisin ka talaga. Kaya lang dapat sumunod ka talaga sa Kanya. Allow Him. Pahintulutan mo siya, Lord, sige, linisin mo ako. Kasi yung bayan pong Israel po nung araw, nung naging marumi po sila, naging makasalanan po sila, at lumabag po talaga sila sa aming Panginoon, nangako po ang Diyos kay Isaiah na i-restore niya muli yung mga pinuno ng mga Israelita po nung araw, yung mga matatanda po nung araw na Israelita. Sila po mismo nagkasala kay Yahweh, pero ang Panginoong Yahweh ay nangako sa kanila ng paglilinis, as well as the same in our days today. Tayo din po, pinapangakuan tayo ng Panginoon. But only if you allow Him to cleanse you. Pahintulutan mo lang siya. Kasi marami po sa atin, nandito ka na sa church, pero ayaw mo pang magpalinis sa Lord. Allow Him and pray to God, Lord, cleanse me. Lord, sanctify me. Lord, linisin mo ako. Lord, busilangin mo ang puso ko. Pangako naman ang Diyos yun eh. Na kapag halimbawa tayo, hindi tayo naging masunuri sa Panginoon, ask the Lord, Lord, palitan mo yung puso ko na puso masunurin. Gagawin ng Lord sa atin niya because of His promises. He loved us at gusto ng Panginoon na maging kagamit-gamit po tayo sa Kanya. Being a useful vessel to God, kailangan tayo po yung nagpapalinis. Hindi po tayo magagamit ng Panginoon kung mayroon po tayong karumihan. Although, there is a big privileges of God, even though you are unclean one, but He allowed you to be useful to Him. Hindi ba natin nakita kung gaano kagrabe ang pag-ibig ng Lord sa atin? That He allowed every one of us, even though we have the impurities, na kahit na marumi tayo, ginagamit ka ng Lord. Yung iba nga, nagmamalaki pa eh. Nakagawa lang ng konti sa Panginoon. Oh, you know, Lord, ha? Nagpagamit na ako sa iyo. Nagmamalaki pa tayo. Ang hindi natin alam dito, it is a big privileges for us. Yung magamit yung buhay natin sa Lord. Amen. Minsan nga, yung iba, kinahihiya pa ang Lord eh. Ayoko, hindi ko linya yung paglilingkod sa Panginoon. Come on. Isipin mo mabuti. It is a part of sanctification. Amen. Kaya tayo nagpapagamit sa Panginoon kasi it is start the sanctifications of God into your life. Doon nagsisimula yung beginning of your cleanliness. Amen. At tanongin kita, paano ka magiging banal kung hindi mo i-involve na todo yung buhay mo kay Lord? Pwede po ba? Hindi, ano po? Kaya nga, we are keeping our distance to sin, but we are keeping close to God. Na tayo po yung malayo sa kasalanan, tapos kailangan na lumapit tayo sa Lord. Kasi ang paglapit natin sa Panginoong Jesucristo, paglayo sa kasalanan. At ang paglayo natin kay Jesucristo, paglapit sa kasalanan. Tapos automatically, hindi po pwede na dayain po natin yun. Kahit na malayo ako sa Lord, hindi ako lumalapit sa kasalanan. Come on. Yung kasalanan na overwhelmed po tayo without Jesus Christ. Amen. At talagang tatapunan po talaga tayo ng kasalanan without Jesus in our life. Kung hindi gagalaw si Jesus sa buhay natin. Now, ang sanctification is a daily choice. Kailangan po yan araw-araw. Hindi lamang po, halimbawa, nakapag-church ako ngayon, okay, piling banal tayo ngayon, piling malinis tayo ngayon. Hindi po ganon, kundi lagi po natin ina-achieve po yung kalinisan sa buhay po natin. Cleansing ourselves means continually repenting and submitting our motives to the Lord. Ano naman po ba yung motibo natin sa paglapit natin sa Panginoon? Kailangan yung pagpapalinis po natin continuously po yun. Dire-diretso yun, araw-araw po yun. Hindi, pahinga muna ako ngayon, Lunes ngayon, pahinga muna ako sa pagpapalinis, napaka-corny. Parang gano'n po tayo, no? Napaka-killjoy, kailangan magpakatotoo muna ako ngayon. Kailangan kung ano ako, pakita ko muna sa mundo na ito ako. Hindi po tayo maliligtas kapag gano'n. Ang kailangan hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin, ang ilat-ilat ng tao pagdating sa pagpapagamit sa Lord. Hindi po ba napansin yun?
Marami pa mga Kristiyano, even though they are low Christian already, but still, ang ilap nila sa Lord. Hindi maipagamit yung buhay nila. They have a limited time that they can give it to God. Hindi niyo po manabasin po yun? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, bakit po? Kasi hindi tuloy-tuloy yung tinatawag na repentance po natin pagdating sa Lord. At hindi tayo nagkakaroon talaga ng submission pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. This is a daily choice. At kailangan po na ginagawa po namin yan. Alam niyo mo kung bakit? Kasi kung halimbawa, mag-live out tayo ng isang space sa buhay po natin, let's say, we live out a day into our life. Halimbawa, 7 days, gagawin lang natin halimbawa 5 days of cleansing. Paano po kaya kapag natapat po tayo, na biglang humarap tayo sa Panginoon? At nandiyan po tayo na nag-live out po tayo ng araw. So, hindi po natin masasabi na talagang accepted tayo sa Panginoon. Dahil ang gusto talaga ng Lord is consistently, constantly, and continually. Yun ang gusto talaga ng Panginoon sa buhay po natin. Yun lumalakad ka na sa kalinisan. Amen. Kasi kung hindi po natin ipapractice yung kalinisan, halimbawa, let's say, linggo ngayon, okay, malinis ako ngayon, pakalinis ako ngayon. Magpapakabadal ako ngayon, linggo ngayon Miyerkules ngayon, magpapakabadal ako ngayon. Lunes, tanggalin mo muna natin sa kalisipan po natin yun. Magpakatotoo muna tayo. Hindi po totoo po yun. Dahil ang ibig sabihin po doon, hindi pa po ganap yung talagang paglilinis po sa atin. Kaya nga kailangan po talaga daily choice yung tinatawag na sanctification sa buhay natin. Okay na po ba? Makinig po kayo. Ayan. Hindi ka lilinis pag hindi ka nakinig. Sige ka. Sabihin mo sa katabi mo, pag hindi ka nakinig, hindi ka lilinis. Sabi pa po naman ng Hebrews chapter 12 verse 14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ang sabi niyo po dito, make every effort to live in peace. Gawin natin, pagsikapan natin na mamuhay tayong payapa kasama ng mga iba. So, ano po ba yung gusto ng Lord dito? Ibig sabihin mo dito that we need to sanctify our mind. Sanctify our relations to everyone. For us having this peace. At alam niyo po ba, yung peace talaga ay nanggaling din into holiness. Amen. At hindi tayo magkakaroon ng holiness without cleansing. Amen. Kung wala po yung paglilinis. Amen po? Amen. Walang saysay po yung paglilingkod po natin kung wala po yung kabanalan. Tandaan natin, kahit na magsimba ka na magsimba, kahit magpakitang tao ka na gumagawa ka sa Panginoon, kung wala yung kabanalan, walang saysay yung ginagawa mo. Amen. Amen. And we need to do it consistently. Kailangan na ginagawa po natin yun sa buhay natin. Dahil hindi rin po tayo makakatanggap ng gantimpala pagdating ng araw sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat wala nakakita sa Panginoon without holiness. Kaya nga kailangan talaga ng pagpapakalinis. Hindi po pwede na tayo po bilang mga Kristiyano ay katulad lamang po nung nag-involve lamang tayo sa isang religion, nag-involve lamang tayo sa isang organization, and still, hindi nabago yung ating buhay. Kaya nga, ang pagbabagong buhay natin ay pagpapakalinis. Hindi pagbabago ng venue, hindi pagbabago ng mga ginagawa, kundi pagbabago po talaga ng kalinisan. Amen. Amen. Kailangan nagpapalinis po tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, nagsisimba ka, kung wala yung paglilinis, kung wala yung kabanalan, it is useless. Amen. And being useful vessel to God, kailangan, napakahalaga, it is very essential na tayo po yung nagpapalinis sa ating Panginoon. Ikalawa, be an available vessel, or yung tinatawag po dito, willingness to serve. Many Christians are no willing pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Ang dami. Alam niyo, supposed to be, hindi po tayo matatawag na followers of Christ kung wala po tayong gana na paglingkuran ng Lord sa buhay po natin. Every one of us should serve God in them. Amen. Kailangan tayo po lahat matutunan po natin na paglingkuran ng Panginoon sa buhay natin. God does not primarily look for ability, He looks for availability. Ang galing mo nga
Pero wala ka namang availability pagdating sa Lord. Mahusay ka nga eh. Kaya lang wala kang availability sa Lord. Wala kang panahon sa Diyos. Sayang lang. Kaya nga ang Lord, ang tinitingnan niya is your availability and not your ability. Na kahit mahina ka, basta lagi kang may panahon sa Panginoon. Na kahit hindi ka marunong, basta may panahon ka sa Panginoon. Kahit na sabihin mo na maliit lang ang iyong nauunawaan pagdating sa Panginoong Jesucristo, but yung availability mo, yung panahon mo ay laging nakaangkop palagi sa ating Panginoon. And that was the best. Yun po yung really best. Think of Moises. At the burning bush, he felt utterly inadequate, but he made himself available, and God used him to free the nation. Tignan niyo po si Moises, wala po siyang credibility na maglingkod sa Panginoon because of his inadequacy. Kung mapapansin po natin dito, lubos po yung kakulangan po ni Moises. Utal-utal siya, hindi siya marunong magsalita. Alam natin na talagang wala siyang may pagmamalaki sa Panginoon. But, his availability to God to being useful to Him, to our God, yun yung naging malaking gampanin. Ang major task, ginawa po nito si Moises. How much us? Kung titignan po natin, mga kapatid sa Panginoon, ang daming magagaling po sa atin. Mas magaling pa kay Moises. Mas magaling pa kay David. Mas magaling pa kay Pablo. Mas magaling pa sa mga apostol. Pero, wala ka man lang task para sa Panginoon. That is absolutely useless. Amen. Amen. Kaya nga po, kapatid sa Panginoon, wala tayong dapat na ipagmalaki kung hindi mo ipinapagamit ang buhay mo sa Panginoon. And even though, kahit na nagpapagamit tayo sa Panginoon, wala pa rin tayo may pagmamalaki. Dahil lahat po ito is privileges only by God to us. Para tayo po ay mapabuti. So kaya mga kapatid sa Panginoon, kung magaling ka, mas higit na kailangan sa iyo ng Panginoon yung availability mo. Asan yung panahon mo sa Lord? Asan yung willingness mo to serve Him? Kailangan ipakita mo sa Panginoon, Lord, I am willing to serve you. Kaya nga si Isaiah, ang sagot niya agad, Lord, send me. At sabi po ni Yahweh, sabi niya gano'n, sino ang ipapadala ko? So, sumagot agad dito po si Isaiah dahil napakarami niyang privilege po ito. Even na Isaiah po talaga eh. Meron po tinatawag na inadequacy. So, sa madaling salita, talagang hindi po, kulang na kulang po sila pagdating sa kaalaman, pagdating sa Panginoon. Pero, piniresita niya yung sarili niya, Lord, I presented myself to you. Send me, Lord. Amen? And how about us? Minsan nag-church nga lang tayo, Lord, hindi ako makakapag-church ngayon. Ang galing pa naman natin, ano po? Ang husay pa naman natin. Pero, ang tugon natin palagi sa Lord, Lord, hindi ako pwede ngayon. I'm not available today. I'm not available tomorrow. I'm not available on Monday. Lagi tayong hindi available. Kaya nga po, hindi tayo maging useful vessel sa ating Panginoon. It is because yung tayo po mismo walang panahon sa Diyos. Exodus chapter 4 verse 10, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sumulat-mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita, bagamat nangusap ka sa akin hanggang ngayon, pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Dito pinapakita po dito ni Moises, wala siyang alam. Pero na sinabi sa kanya, nagagamitin si Moises to free Israelites. Anong ginawa niya? Sumunod po siya, nagpagamit po siya. Ito ang major task. Yung bayan ng Israel, inilibas sa pagkakaalipin. No, tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. Many Christians are professional, graduate, degree holder. Pero, sayang yung galing, hindi napagamit sa Panginoon. Amen? Amen. And that was a big mistake in your life. Na kapag hindi mo nakita yung purpose ng Lord for your creation, I tell you, sayang ang buhay mo. Alam niyo po ba kung bakit pinag-graduate ka ng Lord? Kung bakit naging professional ka? Kung bakit nagtatrabaho ka na maganda? For us being useful vessel to God. Para magamit ka sa Panginoon. Hindi ka binigyan ng talino. Hindi ka pinagtapos ng Lord. Hindi ka pinayaman, pinagpala ng Panginoon para lang sa sarili mo. Kaya ginawa sa iyo ng Lord yan.
He allowed you to be graduate. He allowed you to be a degree holder. He allowed you to be rich para magamit ka into a major thing in God. At yun po yung dapat na maisip po natin. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, minsan nakakaya sa Lord eh. Maraming mahuhusay na Kristiyano, pero wala yung availability nila pagdating sa Lord. Maraming malalakas na Kristiyano, maraming mga talented Christian, but yet, hindi nila pinapagamit yung buhay nila sa Panginoon. They had no time about what the purpose of God into them. Ayaw nila eh. Mas gusto pa nila yung privado lang yung buhay nila pang sarili lamang po. And then soon, makikita nyo na pagsisisihan po natin yung bagay na yun. Kaya ngayon pa lamang po, kung meron po kayong mga bagay na dapat po, no, na kakayanan na may papagamit sa Panginoon, gamitin niyo po sa Panginoon. Amen? Amen. Now, ano po ba yung dapat natin gawin dito? Like Moises, we need to embrace interruption. Minsan alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ayaw natin na magpa-interrupt eh. Amen? Ano po ba ibig sabihin nito? Ito po yung ibig sabihin na yan. Jesus often stopped for the marginalized and hurting in the middle of his travel. Kapag si Jesus, noong mga panahon na yun, nagtatravel siya, naglalakbay siya, kapag may nadaanan po siya, nasasaktan, nahihirapan, o may karamdaman, hindi niya pwedeng bibigyan ng panahon itong mga tao na ito. Likewise, isang araw nadatnan ka ng Panginoon doon sa kalagayan mo, dinaanan ka ng Lord, He stopped in your place and encourage you. Hindi nyo lang napansin po yun eh. Nung minsan nandun ka, nakaupo ka doon sa problema mo, Jesus passing through your way. Nakita ka ni Jesus at anong ginawa niya? Huminto siya sa harapan mo, in-encourage ka niya. Amen. 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 Hindi niya sinabi na, abad ako ngayon, I have no time to do it for you. Hindi niya ginawa po yun, kundi lagi siyang may panahon. Amen. And what about us as a Christian who know Christ in our heart? Anong ginagawa natin? Di man lang tayo makapagbigay ng panahon sa Panginoon. True ministry happen when we are willing to be interrupted for the sake of the gospel. Yung meron kang kaibigan na daanan mo ng mga problema, na-share mo ba ng gospel? Yung meron kang kakilala o hindi kakilala na nahihirapan, na-share mo ba ng gospel? Yung meron ka na ng kinaiipon ng church, hindi mo ba mapagamit yung buhay mo doon? Where is your availability to God? You need to embrace interruption. Minsan, mag-post ka muna sa iyong mga career. Mag-post ka muna sa personal na gawain mo. Mag-post ka muna sa pamilya mo. Mag-post ka muna sa pag-aaral mo. And give way for Christ Jesus. Si Jesus, nag-post siya doon sa mga bagay na panlangit. Bumaba siya dito, iniwan niya yung trono niya para bigyan tayo ng panahon. Ikaw, hindi mo ba naisip na ang Diyos nagbigay ng panahon sa iyo and He's willing to be interrupted for the sake of you to know the gospel, to know the salvation, para malaman mo lamang yung kaligtasan. Pero tayo ba minsan nag-post tayo? Minsan magaling na tayo mag-post sa Facebook. Pero sa mga ginagawa natin, for the sake of Christ Jesus, hindi natin kaya mag-post. Amen? Kaya, tayo din po mismo. Minsan, maantala naman yung buhay natin. Maantala naman yung mga pangarap mo. Para na sa ganon, makapagbigay daan naman para kay Yesu Cristo. Amen? Amen. The ultimate biblical example, someone who embraced interruption is Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo, pinakita niya. So, nagkaroon siya ng interruption in heaven, in the Father, in His throne. Nagkaroon po siya ng pag-antana doon sa mga bagay na ginambalan niya, yung kanyang kapayapaan doon, at anong ginawa niya. Diba? He used the major task para tayo po i-save. Imagine that, ang sarap ng buhay niya doon, no?
As a King of Kings, as the Lord of Lords, bumaba siya dito para parusahan lang. Despite having clear itineraries, he treated sudden interruptions like the bleeding woman, di ba? Yung babaeng inaagasan ng dugo, 12 years. Nagkaroon siya ng panahon doon. Or bringing children to his side. Sa Mark chapter 10, dinala sa kanya itong mga bata. Bibigyan niya rin ng panahon ko. Sabi po ng mga alagad, paalisin niya, huwag niyo dalhin dito. Pero ano sabi ni Jesus? Hayaan niya silang lumapit sa akin. May panahon pa rin si Jesus. Doon sa bulag na si Bartimeo, doon sa 2 ketongin, doon sa 10 ketongin, doon sa paralitiko, doon sa Roman centurion, na humihingi ng kagalingan tungkol sa kanyang anak. Kapatid sa Panginoon, ang Panginoon laging nag-interact doon sa kanyang mga itineraries. Amen? Amen. Ikaw, kailan ka nag-interact? Sa school exam mo, kailan ka nag-interact ni Lord? Sa trabaho mo, kailan ka nag-interact ni Lord? Sa pamilya mo, sa business mo, sa mga bagay na ginagawa mo sa araw-araw, kailan ka nag-interact ni Lord? Marami po mga Kristiyano, ang Lord pag free time lang. Hello? Aray ko, Diyos ko po. Kasakit naman, ano po, kung iisipin natin. Samantalang si Jesus, yung time na may sakit ka, sino nag-alaga sa iyo? Sino nag-alaga sa iyo? Patay ko, nanay ko. Come on. It is God. Amen. It is Jesus. Amen. It is the same way. Vice versa. Kapag ka nag-alaga ka ng may sakit, kapag nag-alaga ka ng mga pulubi, kapag nagbihis ka ng mga walang maisuot, ginawa mo kay Jesus yun. Amen. Amen, you know that? Kapag naglilingkod ka, kapag ipinapagamit mo yung sarili mo into the church, kanina mo ginagawa yun? Kay Lord. Amen. Kapag ka sumusuporta ka financially, effortly, kanina mo ginagawa yun? Kay Lord. Amen. Na kung minsan nagre-reklamo tayo, where is your availability to God? Sayang eh. Binigyan ka pa naman ng talento ng Panginoon para kumita. Binigyan ka ng talento ng Panginoon para makapag-aral. Pero saan mo ginagamit yung bagay na yun? Kaya nga, as a divine opportunities for ministry, compassions, and miracles, ginagawa ni Jesus po yun. Amen? Dahil mahal tayo ni Jesus. Dahil gusto ng Lord na talagang makagawa ng miracles sa atin ng Lord. Kaya nga sabi nga po, alam niyo, di ba, ang dami po iniiwan po nila yung mga ministry po nila. Ano po? Minsan kapag naturuan na sila, umaalis na po sila. Sabi po sa atin dito, bloom where you are planted. Itinanim ka ng Lord dito sa church na ito. Itinanim ka ng Lord sa palad niya. Huwag ka nang umalis doon. Itinanim ka ng Lord sa puso niya. Makinig po tayo. Huwag ka nang umalis sa puso ng Diyos. Itinanim ka sa kabanalan ng Diyos. Huwag ka nang umalis sa kabanalan ng Diyos. And decide to have a holiness of God. Amen. You do not need a grand public platform to be useful. Hindi naman kailangan na magkipakila ako dito sa lahat eh. Hindi naman kailangan na makilala niyo po ako na magaling. Hindi na po kailangan po yung bagay na yun. Sapagkat mismo ang Diyos dadakilain ka sa mga bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Faithfulness in small and unseen tasks prepares for greater responsibility. Alam niyo po ba na kapag tayo naging faithful po tayo sa maliit na bagay, alam niyo po ba, ang Lord inihahanda ka lang sa malaking tungkulin para sa Kanya. Kaya nga kapag halimbawa sa maliit na bagay lang hindi ka napagkatiwalaan ng Panginoon, binaliwala mo, church lang naman yan. Kahit mawala lahat ng mga attender natin dyan, okay lang yan, come on. This is a bad attitude towards God. At gusto ko po na malaman po ninyo, para mag-bloom po tayo doon sa pinagtaniman sa ating ng Panginoon, kailangan you must be responsible. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, you must be responsible. You must be responsible. Yung hindi ka laging inaantok, yung hindi ka laging aligaga, yung hindi laging parang wala kang palagi sa focus mo pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga, ang sabi po sa atin dito, you must stay focused in His purpose. Now, baka marami po sa atin, until now, hindi pa rin po alam kung ano yung purpose ng buhay niya.
Baka alam niya lang, basta ako nagsisimba ako, basta pag alam ko, pag Sunday, o sige, may simba, pag Wednesday, may simba, ganun na lamang, hindi po ganun. You must focus, stay focused on your purpose. Ano ba yung purpose ng Lord? Makikita niyo rin po yan sa mga narating niyo. Nakagraduate ka, may purpose ng Lord yan. Nagtatrabaho ka, may purpose ng Lord yan. Naging doktor ka, may purpose ng Lord yan. Naging engineer ka, may purpose ng Lord yan. Every one of us should know our purpose. Kaya lang hindi natin makita yung kasi binabaliwala natin yun. We always keep on neglecting the things or our ministry in God. Kaya nga kung minsan kaya-kaya ng iba, iwanan ng church, iwanan yung kanilang gawain, iwanan yung kanilang tungkulin sa Panginoon, and they don't have responsibility already in God. Number 3, being useful vessel to God. Be a filled vessel. Ang ibig sabihin po nito is relying on the Spirit. Alam niyo po ba para maging punong-puno tayo? Do not rely on yourself. Rely on the Spirit of God. Do not rely on what you are thinking. Do not rely on what you are feeling. Rely on the Holy Spirit. You cannot pour out what you do not take in. Kapag hindi galing sa Panginoon, ano ibabato mo sa kanila? Ano ibubuhos mo sa kanila? Kapag hindi galing sa Panginoon, hindi galing sa Holy Spirit, yung mga bagay na itinuturo natin, anong ibibigay mo sa kanila? Makakapagpahamak pa po tayo. Kaya nga, we always keep relying into the Spirit of Jesus Christ. Para na sa ganon, whatever I preach here, whatever I share outside, yun po ay galing kay Jesus. Amen. And not from me. Amen? Naintindihan niyo po yun? Kung bakit po kami nagpapahayag bilang pastor, hindi sa ganang sa aming sarili, kundi sa ganang Espiritu ng Diyos na nagpapahayag para sa inyo. Amen. Ministry done in our own flesh leads to burnout. Kaya hindi niyo napapansin, ang daming mga napapagod. Ang daming umaayaw. Ang daming mga Kristiyano pinanghihinaan, tinatatag na. Kapag nakakita lang ng konting discouragement, wala na. Ayawan na. Kapag halimbawa yung church, hindi nadadagdagan, hindi lumalago, ayawan na. Come on! Kaya tayo nagkakaroon ng burnout kasi hindi galing sa Holy Spirit yung mga bagay na nasa puso natin. And let us give our heart, be filled in the Spirit. Kailangan punuin natin yung puso natin. Open our heart for the Holy Spirit. Para na sa ganon, yung willingness mo to serve God, yung availability mo, yung pagpapalinis mo ay maging katotohanan lahat. Amen. Yung paglilingkod mo, magiging katotohanan. Yung iyong pag-church, yung iyong pagsamba, lahat yan totoo, maganda, punong-puno. Amen. Amen. The ministry done in the Spirit leads to eternal fruit. Kaya lahat ng bagay na gagawin natin, if it is coming from the Spirit of God, magbubunga po yan, tinatawag na eternal fruit. Yung pangwalang hanggang bunga at gantimpala. Kaya kapatid sa Panginoon, huwag niyong biruin. Pag nandito kayo, naglilingkod kayo sa Panginoon, nag-church kayo, may mga bagay na ginagawa kayo, for the glory of God, be filled vessel. Kailangan puno tayo, and we keep relying onto the Holy Spirit. Amen. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, listen. Trust in the Lord with all your hearts and not lean on unto your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Kaya alam nyo, nagiging mabunga. Kaya nagtatagumpay. It is because of the leading of the Spirit of God. We trust on this Spirit. Amen. At hindi po tayo nagtitiwala sa sarili lang natin. Alam nyo, sayang ang kagalingan kung hindi galing sa Panginoon. Sayang ang kagalingan kung hindi ipinapagamit for the glory of God. Kaya tandaan po natin, our trust means to Christ Jesus. Amen. At alam niyo po ba, ito pong verse na ito is a foundational passage on surrendering our self-reliance. Pag paborito mo po itong verse na ito, marami pong may paborito nitong verse na ito. Ang ibig sabihin niya, tinuturuan ka ng Lord na matutong kang maging pundasyon yung tinatawag na God's reliance. Amen. Amen? Amen. Yung isuko natin, yung tinatawag na self-reliance. Sabi mo sa katabi mo, suko mo na yung self-reliance mo. Suko mo yung self-reliance mo. Hindi po kami magaling ka dito sa mundong ito, akala mo kaya mo na ang lahat. Amen.
kailangan huwag kang magtiwala masyado sa sarili mo. Amen. Dahil gusto po na malaman po ninyo, always trust on God. Para na sa ganun, mapunta tayo into a straight path. Amen? Amen. To surrender our self-reliance, paano po ba yan? Una, kailangan soak in the words. Kailangan tayo po mismo, lubog tayo, babad tayo sa words of God. Let the words of God dwell in your richly. Your teaching, counseling, and encouragement should flow directly from a deep understanding of Scripture. Vessel that filled, kailangan tayo po'y punong-puno ng God's Word. Amen? Amen. Maraming Kristyano ayaw magbasa ng Bible. Marami po, simba lang na simba, pero hindi nagbabasa ng Bible. Hindi napupuno ang puso ng words of God. Kaya ano nangyayari po? Nagiging self-reliance. Minsan, ginagamit niya yung words of God to defend His reliance. Amen? Amen. Ganun po yung ginagawa niya. Hindi yung reliance niya dapat nasa words, kundi yung words ginagamit niya into His personal reliance. Amen? Amen. Nakita niyo po yung pagkakaiba po nun. Minsan, alam niyo po, nag-aaral lang tayo ng words of God para gamitin natin into our self-reliance. Pero dapat isinusuko natin yung self-reliance natin into the words of God. Amen. It must be sung into the words of God. Amen. Kailangan tayo po mismo, nagpapabalo tayo, nagpapalubog po tayo, bumababad tayo sa words of God. Number 2, depend on the Holy Spirit. The Great Commission comes with the promise of the Holy Spirit power. Ang sabi po gano'n, hintayin niyo pagbabasa niyo ng Banal na Espiritu Santo at kayo bibigyan ng kapangyarihan pagbaba nito. So, as the Spirit to give you the exact wisdom, love, and discernment needed for your specific ministry. Kaya ang dami po mga ministry, lahat. Ano nangyayari? Burnout. Ano nangyayari? Dry. Natutuyo yung kanilang mga ministry. Hindi lumalago. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi nagkaroon ng tinatawag na empowering of the Holy Spirit in them. Hindi galing sa Holy Spirit. Yung wisdom nila hindi galing doon. Yung love, yung discernment, hindi galing doon. Under His self-reliance only. Amen? Kaya nga, even yung pag-church mo, yung pagsamba mo sa Panginoon, yung pag-worship mo, kailangan galing sa Holy Spirit. Always depend on the Holy Spirit. Lahat ng gagawin mo, yung paghayong mo, pag-share mo ng word, yung counseling mo, yung encouragement mo, lahat kailangan galing sa Holy Spirit. Empowered lagi ng Holy Spirit yung mga bagay na ginagawa mo. Your decision, your plan, yung pag-aaral mo, yung pagbabasa mo ng Biblia, yung pag-uunawa mo sa Biblia, kailangan under empowerment of the Holy Spirit. Amen. And last, number 4, being useful vessels to God, be an active vessel. Pag sinabing ba active vessels is putting faith into practice. Marami sa ating Christian pero hindi pinapractice yung faith. Amen? And what kind of vessels are you? What kind of Christian are you? Kung yung iyong faith ay hindi practices, hindi napapractice, hindi isinapapamuhay. Sabi nga po ng Proverbs chapter 16 verse 3, it says, commit your works to the Lord and your plans will be established. Doon lamang po magtatagumpay yung iyong mga plano at balak. Amen? Kapag tayo po mismo, lahat ng ginagawa natin ay isinasangguni natin, pinapasakop natin sa ating Panginoon. Minsan, hiwalay na nga po tayo eh. Listen to this. Marami pong tao, hiwalay na sa Lord. They go separate lives in God. Nandito yung buhay nila, nandito lang yung Lord. Pag may kailangan sila, saka lang sila nilipat sa Diyos. Pero kapag ka namumuhay sila, diretso lamang po sila doon sa gusto nila at ang Lord hindi na nila napapansin. We need not to be separate lives to God. Kailangan ang buhay po natin ay laging according to God. Amen. Kailangan nakakabit palagi sa Panginoon. Hindi ba pwede yun, namumuhay ka lang, gawa ka lang ng gawa sa sarili mo, trabaho ka lang ng trabaho, payaman ka lang ng payaman without God. Napakadelikado. You take risk on it. Dahil pagdating ng araw na namuhay ka sa ganon, nasanay ka sa ganon, na hanggang sa buhay, sa katulutuluan ng buhay mo, iwalay ka sa Panginoon, alam mo na kung ano yung end of the road sa buhay mo.
Alam mo na yung pagkatapos ng tinatahak mo, alam mo na kung ano yung dulo nun without Christ Jesus. At hindi ka man natatakot kung ganun po ang klase ng buhay na meron tayo. Be an active vessel. Pag sinabing active vessel, kailangan we keep our faith in Christ Jesus. Sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong pagpapamilya, sa pagpapalaki ng anak, sa iyong sarili, in your health, kailangan we practice our faith. Amen? Hindi po ba yung lahat nakarelay lang tayo sa sistema ng mundo? Pero wala nang nangyayari, wala nang ginagawa sa buhay natin si Jesus. Lord, parang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ako na bahala sa buhay ko. Bahala ka na dyan. Alam na po natin kung ano yung dulo ng tinatahak po natin nun. God works through our active labor, not our passive daydreams. Pag sinabing passive daydreams, ang ibig sabihin po niyan is spontaneous, effortless state of mind wandering where your attention drifts inward. Hindi natin alam, wala na pala sa kaloob-looban natin. Ano po, parang iniisip na lang natin. Halimbawa, nilingkod ako sa Lord, sa isip na lang. Amen? Kala niya, naglilingkod siya talaga sa Panginoon, pero wala naman talagang ginagawa. Wala na po siya ng tinatawag na active. Pagdating sa Panginoon, activeness into God, yung pala active lang yung pag-iisip niya. Uy, lingkod ako ng Diyos, lingkod ako ng Diyos. Iniisip niya lang yun. And your thoughts flows without conscious direction. Na hindi niya na alam kung anong yung direction ng kanyang tinatahak. Amen? Marami pong Kristiyano ganun, bigaw. Na sa pag-aakala niya, naglilingkod siya sa Panginoon. Pero hindi naman pala active vessel. Pag sinabing active vessel, kailangan yung faith natin was really trust in Christ Jesus. Hindi nagtitiwala tayo sa sarili lang natin. Uy, kaya ko to. Okay pa naman ako. Maganda naman yung trabaho ko. Kumikita ko. O diretso lang ang lakad. Okay na yun. Sa isipan mo, doon lang naglalaro ang Panginoon. Kumbaga parang, doon lang nagkakaroon ng pag-iisip tayo na kung saan dinagaya lang pala tayo ng kaisipan natin. Amen? Amen. And I hope na ma-realize nyo itong mga bagay na ito. Now, paano po yun? We need to evaluate our motivation. Like for example, ngayon po, nandito ka. Ano ba yung motivation mo? Ano yung nagtulak sa'yo kung bakit nandito ka ngayon? Why do you serve? Is it for the glory of God or to be seen by others? Kaya ka naman naglilingkod sa Panginoon. It's for the glory of God or to be seen by others. Para makita ka lang ng marami, uy, lingkod yan. Ay, workers ng Jacob yan. And I hope na tayong mga taga-Jacob, hindi tayo naglilingkod ng ganyan. Ang motivation ng paglilingkod natin, it is according to God's purpose on why we are created by Him. Kailangan according to purpose by God. Serving out of a genuine love for God and lost souls purifies our ministry. Yung kapag talagang totoo tayo na naglilingkod talaga sa Panginoon at naglilingkod tayo para sa iba, sa mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon, yun yung nagpapatibay, nagpapalinis ng ating ministry sa Panginoon. Hindi tayo nandito ngayon para sa sarili lamang po natin. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang. At hindi rin tayo mamamatay para sa sarili lang. Kailangan nandito ka ngayon according to God's purpose. Amen? Ang paglilingkod, dahil sa tunay na pag-ibig sa Diyos at sa mga tao, sa mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon, yun yung nagpapadalisay ng bawat ministeryo ng bawat isa sa atin. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga na lagi mong tatandaan that you need to stay accountable. Lagi tayo mayroong pananagutan. Amen? Amen. Hindi ba yung, okay, burn out na ako, pagod na ako, labas muna ako sa ministry, wala na akong pakialam dyan. Come on. Ikaw rin ang kawawa pagdating ng araw. Surround yourself with a community of believers who will encourage your spiritual growth and hold you accountable. Yun pa rin yung magpapaalala sa iyo. Kailangan, nato ka, kasama ka ng pastor mo, kasama ka ng mga workers, kasama ka ng mga mananampalataya, na laging magpapaalala sa iyo kapag burnout ka na, kapag gusto mo nang i-dismiss yung sarili mo, pagdating sa ministry in God, mayroong magsasabi sa iyo, no!
kailangan accountable ka pa rin. Ang buhay mo is accountable pa rin para sa Panginoon. Hindi ba pwedeng mawala ka dahil tuluyan ka talagang mawawala. And even into Christ Jesus, mawawala ka talaga. Kaya nga laging pananaliin natin na tayong may pananagutan palagi. Into our church, into our ministry, into our soul, into the soul of other, and especially in our God, who's calling us according to His purpose. Tatandaan mo yan. Hindi ka nandito ngayon dahil lamang sa maling motivasyon, sa personal na motivation mo lang. Kundi nandito ka ngayon, it is for a good motivation, which is yung accountability mo pagdating sa mga bagay na sinumpa mo sa Panginoon. Amen. Amen. Kawikaan 27 verse 17. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Pag nanghihina ka na, you need to stay accountable. Kailangan na patalasin mo ulit, palakasin mo ulit yung espiritu mo. Wala nang bitawan. Pagka pumasok ka sa Lord, wala nang labasan. Kapag gumawa ka sa Panginoon, wala nang atrasan. Kailangan gawin mo na, dire-diretso, until the end, hanggang ang buhay mo ay hahantong sa buhay na walang hanggan. We press towards the mark. At kailangan po natin na gawin yung ginawa ni Apostol Pablo, na hanggang sa huli, hanggang sa ihantog yung kanyang buhay, naglingkod siya sa Panginoon. Ipinagamit niya yung buhay niya. Accountable pa rin siya sa mga bagay na tungkulin ginagampanan niya sa ating Panginoong Jesucristo. God is not looking for flawless individuals, but faithful and usable one. Di naman kailangan na talagang flawless tayo eh. Di naman kailangan na talagang wala na tayong kapintasan. Lahat sa atin may maipipinta sa atin. Pero ano ang hinahanap talaga ng Panginoon? The faithful one and the usable one. Yung kagamit-gamit sa Lord. Yung kahit na mahina, pero nagpapalakas sa Panginoon. Yung kahit na mahirap, pero nagiging mayaman sa piling ng Diyos. Yung lagi po siyang kagamit-gamit, isang baringan na kasangkapan para sa Diyos. Offer yourself entirely to Him today. Cleanse your heart, make yourself available, and allow His Spirit to empower your calling. Ito po yung bagay na dapat natin gawin. Para makapanatili po tayo sa buhay po natin sa ating Panginoon. Cleanse your heart, make yourself available palagi sa Panginoon, and allow His Spirit to empower your calling. Every one of us, meron tayong calling sa Lord. Palakasin mo yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag kang mapapagod. Huwag kang aayaw. At kailangan lagi tayo na alam natin, I have an accountability to our God. I have an accountability to every one of us here. And I have my accountability in my own soul and spirit. Tandaan po natin yan. Becoming useful vessel to God, number one is be a clean vessel, which is our personal holiness. Number two, be an available vessel, which is our willingness to serve. Number three, be a filled vessel, relying on the Spirit. And number four, be an active vessel, putting faith into practice. Itong apat na bagay nito ay mahalaga para tayo maging kagamit-gamit na sisidlan sa ating Panginoon. Tayo mo lahat magsitayo sa Panginoon. And I want this time, magkaroon tayo ng tinatawag na realizations of the truth in Christ Jesus. Huwag lamang po yung mga bagay lang na naglalaro sa isipan mo, ang pakikinggan mo. Kundi yung totoong galing sa pagtawag ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo kung bakit nandito ka ngayon. God has really had a true purpose in you. And motivate yourself accordingly sa katotohanan na dapat na pagtapit natin sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, mahalaga ang buhay. At masigit na magiging mahalaga ang buhay kapag ikaw mismo ay nagpapagamit na at nagiging kagamit-gamit na sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag mong pagdadamutan ng Panginoon. Your ability is good, but your availability is much better. Kaya
Kaya tandaan mo, kapatid sa Panginoon, magaling ka man, kung wala kang panahon sa Panginoon, wala sa isa ang buhay mo kung hindi mo ipapagamit sa Lord. Ipagamit mo ang todo ng buhay mo sa ating Panginoong Yesu Cristo at magkakaroon ng kaluguran ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Let us worship God, our Lord. Let us serve Him with all our heart. Bless Him. Ayon sa wangin Rely on mo, God's Spirit. nagkaroon ng saysay, saysay Espiritu mo. Kaya ang buhay ko'y natutunan mapuri sa'yo. We need to be useful to Jesus. Nagkaroon ng Kailangan ang buhay saysay, natin maging gagamit-gamit kay Christ. saysay Espiritu mo. Magkapapayag na hindi nagagamit ang buhay mo kay Kristo. Magkapapayag na walang sa yung buhay mo. Magpapapayag na nauubos lamang ang buhay mo sa mga bagay lamang na makasalimutan. The true purpose why God created you. Ang totoong layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha. Para magamit ang buhay natin para kay Kristo Jesus. Magamit mo ang buhay natin. May patawalang buhay na walang hanggan sa mga bagay na magamit para sa ating Panginoon Jesus. Be useful vessel to God. Dahil sa pagsama ng presensya mo. Masarap mag-pray, masarap manatiling sa Diyos na nagbigay ng buhay ko. Bigay kita, mawalay sa iyo, sapagkat ako'y sisiglan, ang banal ay Espiritu mo. Nagharoon ng saysay, saysay Espiritu mo, kaya ang buhay ko'y natutulang mapuri sa'yo. Subukan mo ipagamit ang buhay mo sa Lord. Makikita mo kung gaano kasarap ang maglingkod sa Panginoon. Alam niyo, kaya po hindi natin nasasabi na masarap maglingkod sa Panginoon. Kasi sa sandali na pinaglingkuran natin ang Lord, doon lamang po tayo magiging sisidlan ng Espiritu ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya nasasabi natin hindi masarap, nakakapagod ang maglingkod sa Lord. Kasi nga, sarili lang natin eh. Wala yung Espiritu ng Lord na nakalagay sa atin. Pero sa sandali na tayo po lahat ay maging sisidlan ng Espiritu ng ating Panginoon, makikita mo, bubukas sa bibig mo, mula sa puso mo, na napakasarap pala na maging sisidlan ng Espiritu ni Jesucristo. Na napakasarap pala maglingkod sa Lord. Na masaya pala na maglingkod sa Lord. Hindi pala nakakapagod. Enjoyable pala na maglingkuran ng Diyos sa buhay mo. There is stressful pala na maglingkuran ng Diyos. Makikita mo, kapag ano na ang Espiritu ni Jesucristo sa buhay mo, ma-appreciate mo. Hindi lamang yung kagandahan ng paglingkod sa Lord, kundi ma-appreciate mo na yung kagandahan ng langit na naghihintay sa bawat isa sa atin. Sa ngayon, alam niyo po ba kung bakit nakafocus ka lang sa mga bagay na makasalimutan? Kasi wala pa tayo doon sa tinatawag na layunin ng Diyos ng pagkakalikha sa atin. Pero kapag nanatod na tayo, lumalakad na tayo sa layunin ng Diyos sa pagkakalikha sa atin, doon mo makikita
na ang kagandahan pala ay wala sa daigdig na ito, kundi ang kagandahan ay nandun sa buhay na walang hanggan sa kanyang kalangitan. Kapatid sa Panginoon, dalangin ko sa Panginoon na sa oras na ito, sindan ka ng Espiritu ng Diyos, Espiritu na Jesucristo, mailagay sa puso mo, sa kaibuturan nito, yung Espiritu ni Jesucristo na maglalagay sa iyo sa kapayapaan, kabanalan, kaligtisan, at sa pagiging makadiyos na luwanin sa isipan, sa salita at sa gawa, ay yung pagarian ng kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay manalangin sa Panginoon. Maraming Diyos, salamat po sa gabing ito. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at upang maging kami po, yung maging kagamit-gamit na sisidlan para sa iyo. Panginoong Jesus, siglan mo po kami ng Espiritu mo, Lord, upang effectively and mightily, Lord, magamit ang aming buhay para sa iyo, Lord. Hindi kami mapagod, hindi kami mawalan ng pag-asa, hindi kami mawalan ng gana sa mga bagay sa iyo, Lord. Actively, Lord, gagana yung aming pananampalataya sa iyo, at magiging malakas kami malinis, Panginoon, sapagkat puno-puno kami ng Espiritu mo, Panginoon, Espiritu ng kapanalan, that we were really sanctified in, O God, according to your words. So Lord, maraming salamat po dito, Panginoon. At makikita namin, Panginoon, ang kagandahan ng pagkakaligha mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po bawat isa po sa amin, O Lord, na narito ngayon. At ayaw mo yung pagpapala ng mga salita na napakinggan po namin, O God. Itarap mo po, Panginoon, sa aming mga puso, O God. At huwag na po ito mawala pa, Panginoon. Lord, sabi mo, Panginoon, bawat binhi na itinanim mo sa aming mga puso, O God, Lord, hayaan mo lumago po ito, Panginoon, at mamunga upang sa ganon, Panginoon, maging masagana ang aming buhay spiritual, Panginoon, at ang aming tungkulin, Panginoon, ay magampanan po namin ang buong husay, buong gana, Panginoon, sa iyo, Lord. Maraming salamat po sa aming pag-uwi, O God. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, O Lord, at maluwalhati po kami makauwi sa aming mga tahanan, O God. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at hayaan mo ikaw yung Diyos na patuloy, Panginoon, na gagabay at papatubay sa aming tahanan. Salamat at ng Diyos sa iyo ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen. Iyanin niyo po na sa nanglalagay ko po ito pagkakataon dito. Nais ko po na ipanalangin po natin yung ating manugang. Halika dito.